Bukod at natatangi sa makapangyarihang kamay ng Diyos kung papaanong ginapi ni David si Goliath sa kabila ng mga talagang nakakagulat at nakakatakot na sinasabing kalamangan ni Goliath, hindi man lamang nasindak ang pastol na si David, kundi kung papaano niya pinadadapa at ini-EJK, ginugurgor, pinipegi ang mga oso at mga leon na kumakatay ng kanyang mga alagang tupa sa pamamagitan lamang ng kanyang tirador. Sinabi ko sa inyo kahapon, ibinahagi ko, na kung babasahin nyo sa Old Testament, maraming factors kung paano natalo ni David si Goliath. Napakabigat ng katawan ni Goliath, halos 9-footer. Ang bigat-bigat ng suot niya, nabaluti sa katawan ng kanyang tinatawag na bulletproof vest noong mga panahon na yon. Yung pala, ginagamit nila ay balat ng ahas, sapagkat ang balat pala ng ahas ay napakadulas. Kaya tamaan man ng pana, tamaan man ng sibat, malaki ang posibilidad na dumulas lamang. Lalo na kung ikaw ay makakailag. Padaplis-daplis lamang sa dulas ng balat ng ahas. Yun pala ang kanilang ginagamit ng mga shield o baluti noon. At meron pa siyang hawak na pananggalang yung shield niya. Bukod pa yung kanyang armor. Pagkatapos ang bigat-bigat pa ng kanyang sibat. Nasa 7 kilo. Pagkatapos may diferensya pa sa utak. Kung tawagin ng mga doktor ay acromegaly. Yung abnormal na paglaki ng tumor o bukol sa utak ni Goliath, yung pala ang sakit ng mga malalaking tao, ng mga higante. Katulad ng sakit ni Abraham Lincoln, ang pang-16 na presidente ng Amerika. Kaya nasa 7-footer yan si Abraham Lincoln. Kapag lumalaki ito sa nervous system, yung pituitary gland o yung malaking bukol sa utak ng isang tao, yan nga ang epekto. Abnormal, maging yung kanilang height. Abnormal yung paglaki, naaapektuhan yung utak, itinutulak, papunta doon sa mga nerve ng mata. Kaya si Goliath may diferensya sa mata. Kaya nang kalabanin niya si David, kahit isa lamang tungkod ang hawak ni David, ang tingin niya, maraming tungkod, maraming sticks. Bukod sa nilalait niya pa itong si David, na para lamang isang aso na ilalaban sa kanyang bihasang warrior o mandirigma. Hirap na hirap din siyang gumalaw sa kanyang bigat. Ang katunayan, mula doon sa burol, bumaba siya, meron pang julalay. May tagadala pa ng kanyang shield. At giniya pa siya pababa doon sa lambak or Valley of Elah, kung saan sila nag-1-on-1 combat ni David. Yun namang grupo niya na natili doon sa burol, sa southern side, at sa northern side naman, nandoon naman ang mga warriors of Israel. 3,000 years ago. Babalikan lang po ninyo ang Old Testament history. Ang advantage ni David, siya ay napakabilis kumilos. Sabi ko nga sa inyo, kung paano niya gurgurin at igihin at i-EJK ang mga leon at oso na lumalapang at umaagaw ng kanyang mga alagang tupa sapagkat siya isang pastol sa parang. Pinatatamaan niya ng kanyang tirador na pag tinamaan ito ay talagang bagsak. Muli niyang nababawi ang kanyang mga alagang tupa. Yan ang istorya niya, Kuyang Daniel de Villa. Yan ay hindi ko imbento. Sabi ko sa inyo, kung may pagkakataon kayo, Amazon, Shopee, Lazada, David and Goliath by Dr. Malcolm Gladwell. Isa pong kilalang author yan, maraming libro yan. Ngayon, ang advantage pa ni David, bukod sa mabilis kumilos, hawak niya ang tirador. At sanay na sanay siya bilang maninirador. Slinger. At naghanda siya, kumuha siya ng 5 makikinis na bato sa isang ilog na malapit doon sa lugar kung saan sila maghaharap ni Goliath. At ayon sa pag-aaral at research ni Dr. Malcolm Gladwell, ang mga batong ito hindi karaniwang bato. Hindi ito yung bato na sinasabing hindi nila makita o nagtatago. Hindi rin ito yung bato na dinudurog, hinahaluan ng tubig ng baterya at binabata ng mga sabog o ng mga bangag. Hindi po. Ito po'y tunay na bato. Ngunit kakaiba ang batong ito. Sabi ni Dr. Gladwell, kasing tigas ito ng granite. Mas mabigat pa ito sa mga batong kinakwari dyan sa Sariaya. Ngayon, Jonard Pasqua, good morning. S. Blueheart, Lushby, good morning. At Lani 22, Max Gekale. At yan palang tirador ng mga sanay manirador nung panahon na yon, mga mandirigma nung unang panahon. Bukod sa mga kabalyerong nakasakay sa kabayo, bukod sa mga infantrymen, foot soldiers. Yung ikatlong grupo, yung mga mamamana, archer men, at saka mga slingers o mga naninirador. Sanay na sanay pala yung mga yan, kompleto sa practice. At pagka ibinala nila yung pagkalaki-laki na bato doon sa kanilang tirador, at pinaikot nila ito ng pagkabilis-bilis, ang lakas ng impact niyan at ang epekto niyan pag tumama sa target ay para pong tinamaan ng bala ng baril na 45. Hindi nakapagtataka po na itong si Goliath, sa kabila ng pagiging higante, mahina ang kote, mahina ang mata, abnormal may bukol doon sa ulo inutulak yung utak Bukod sa mabagal kumilos, sa bigat ng katawan, naka-steady lang siya. Anong sabi niya kay David? Lumapit ka sa akin. Dudurugin ko ang iyong katawan at ipakakain sa mga ibon. Pero si David, sapagkat buo ang pananalig, na sa araw na ito, ay ibibigay ka sa akin ng Panginoon. At gagamitin ko ang iyong espada na siyang ipampupugot ko sa iyong ulo. Sapagkat ikaw ay isang taong walang karapatan na hamakin ang bayan ng makapangyarihang
Panginoon ng mga hukbo. Yan. Kaya nang pakawalan niya yung bala mula sa tirador at tamaan si Goliath, may sabog po ang bungo eh. Nakadapa po nang bumagsak. At agad na tumakbo si David papunta sa kanya. Hinugot ang espada ni Goliath at ito ang ipinagtagpa sa ulo ni Goliath. Nagtakbuhan ang mga mandirigma ng mga Filisteo or Philistines. Ngunit kinabol sila ng mga mandirigmang Hudyo o Ebreo at pinugi sila at pinagtitigi sila at pinagugulgo. Sa araw na yon, ipinakita ng Panginoon na hindi lahat ng Goliaths ay dapat mong katakutan. Hindi lahat ng nakakagulat at nakakatakot ay dapat mong kasindaan. Kundi kung ikaw ay isang Pilipino